Come on, worshipers of God. Let us all gather in His presence as we declare our praises with one heart, with one voice. We shout, hallelujah. Come on, all together we declare, we are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. We are your people. We are the reason why you came. Amazing grace that saves, that lifted us from the miry clay. Heaven is open, the clouds are washing over all the earth. It says you're always there. Never surrender, your love is so relentless. You never fail to give. Your love that sets us free. We are the people of the Lord. We are the light of the world, and so that brings hope to all. We are the bearer of the word. The sheriff's love to all the nations, spread His glory. Wow! Hallelujah! Yan, may liwanag na. Nakita na natin ang ating mga katabi. Pwede ba batiin natin ang katabi? Ako'y nagagalak na narito ka. Aba, tingnan naman natin ang ating katabi. 1, 2, 3. Batiin natin sila ng ako'y nagagalak na nandito ka. 1, 2, 3, go! Yan, wow! Hallelujah! How pleasant it is when brothers and sisters dwell in unity. Sabi ng Biblia, and there He commands His blessing and life forevermore. Amen. Do you believe that God is here? Sabi ng Biblia, where the Word of God is being lifted up, God will be there. Amen? Kung saan nandun ang salita ng Diyos, nandun din ang presensya ng Panginoon. At kung saan nandoon ang mga mananampalataya at mga anak, tunay na mga anak ng Diyos, nandun din ang presensya ng Diyos. Kaya welcome natin mas bagong palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Yes, Blessed Sunday. This is the second service of our church. Wow, talagang mga anak na talaga yung church natin. Kasi this is the first service, kanina first service, second service, mamaya alas 5 sa third service. And you know what? No, in the following days or weeks, we will be having another service outside the church. Amen! God is doing something great in this church. Amen! So magkakaroon tayo ng daughter church, no?
It will be formally announced later. Pero I'm so excited and I cannot contain it to announce to you na magkakaroon tayo ng daughter church sa may Navarro banda. So, yung mga malalapit doon, you can be of service now. This is an opportunity to you to serve the Lord. Amen? So, in the meantime, ay punta muna tayo sa ating topic for today. So, I am giving you some picture in a slide. No, alam niyo ba kung ano mga yan? No, these are traps. No, these are traps. Wow. No, yung una ay yan po ay mouse trap. Yung isa ay bird trap. Yung isa ay fish trap. Ang isa naman ay monkey trap. No? You know, in our lives, no, meron din tayo mga traps. Hello? Whether aminin natin o hindi, no? Ang iba sa atin baka lalabas lang sa trap. Baka ang iba sa atin ay nandun ngayon sa trap. Maybe ang iba sa atin wala tayong trap, no? At baka ang kalaban ini-entice pa lang tayo. And you know, traps are powerful weapons of the enemy, at it remains to be very effective. Hindi lang sa mga hindi pa nakakilala sa Diyos, kundi pati sa mga Kristiyano. Nadatrap pa rin tayo sa bitag ng kalaban. And today, no, I allow me to preach to you, no, this sermon, and my prayer is that magkaroon tayo ng panibagong lakas, panibagong antas ng faith, in order for us na makaiwas sa mga trap na ito. At kung tayo naman ay nasa loob na ng trap, ay we would allow God na tayo po'y ma-deliver niya sa traps na ito. Amen. Amen po ba? Amen. At alam nyo, yan po yung title ng ating sermon for today, The Traps. Pero alam nyo po yung mga traps ay mayroong dalawang character yan. No? Una sa mga character ng trap ay mayroon siyang pain. May bait siya. At ang pain na yan is something na irresistible. Sometimes, ito yung kailangan natin. Pero alam natin minsan mali, pero kumakagat pa rin tayo. Diba? Dahil minsan kailangan natin. Or ang iba sabi, kapit sa patalim. No, ang iba naman ay, they do not know na ito ay patibong na pala ng kalaban. Ano? At when they succumb to it, ay mahirapan silang makalabas. Ano? Yan ang mga katotohanan ng buhay na sometimes we just disregard bilang mga Kristiyano. Pero mayroon yan. Sabihin mo sa katabi mo, mayroon yan. Kaya mag-ingat po tayo. No? Mag-ingat po tayo sa mga bait na ito na binibigay sa atin ng kalaban. Usually, ang mga bait na ito ay hindi pangit. Magaganda. Kaakit-akit. No? Parang sa ano natin, sa ating pong pag-iisip ay talagang dahil tayo tao lamang ay minsan talagang napapasugod. No, tama po ba? No? At later na lang natin na-realize na, ay, trap pala yun. No? Or worse, sometimes others ay hindi pa rin na-acknowledge na ito ay trap. So, today, no, I hope na we could unmask this device, this scheme of the enemy. Nandun pa rin tayo sa spiritual warfare. Kasi habang tayo dito sa lupa, yan ang katotohanan ng buhay. Kristiyano, na dapat tayo lagi nakikipaglaban. Bait. And secondly, mayroon din itong hidden hook. Na pag nandun ka na, nahirapan ka lumabas. I don't know, kasi ang sabi ng iba, pag sinasabing trap, ay laging sexual daw yan. Pero hindi. Napakaraming portion ng ating mga buhay na tayo po'y hindi makaalis-alis.
Alam mo, sabi ng Biblia, dapat ang isang Kristiyano ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ang isang Kristiyano ay pwede nagkakasala, again, pero sabihin ko dapat hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Dapat lumalabas siya sa kasalanan. No? At He allows God. No? Kasi yun naman ang pangako ng Panginoon na He will pick us up from the snare of the fowler. Amen? Na siya'y lilingapin po tayong bawat isa. No? Napakaraming mga forma ito ng kalaban in our society today na sometimes hindi natin napapansin. In social media, no? Sa mainstream TV, no? Sa internet, and even sa printad along the way. No? Nakikita natin ang mga scheme na ito ng kalaban na akala natin ay okay lang. No? Pero ito pala ay isang trap na. I want to show you one advertisement. This is a movie poster, no? And I don't know kung alam niyo na po ito. Ito ay isang movie na ang kanyang title ay parang hindi ko nga mabanggit, no? Dear, ganun. Diba? It's a movie, Filipino at that. No? Filipino movie. No? 2 weeks ago, it was talk about in the Senate. No? At ito po ay salamat na lang na ang atin pong MTRCB chairman ay talagang nanindigan si Soto, I think. No? Nanindigan talaga siya, is Christian. At talagang nanindigan siya na gawin itong X-rated. At hindi karapat-dapat ipalabas sa public at sa mga sinihan. No? This actually movie is depicting Satan as a good person. Sinasabi sa Juan, no? Na si Satanas ay makasalanan at patuloy na gumagawa ng kasalanan. He is a liar and a deceiver. At hindi siya pwedeng ma-depict na mabait. Grabe. No? Can you imagine na ipapapanood natin ito sa ating mga anak? No? Grabe ang ginagawa ng kalaban. In Revelations 12:12, nakalagay doon that Satan's time is short. Satan's time is at hand. Kaya naghahanap na siya ng damay. No? Para tayo lahat ay mabulid sa kasalanan. There are so many trap like this na pag atin pong patuloy na pinapanood o kaya ay patuloy na nagbo-bombard sa ating sistema, na ang mali ay nagiging tama. No? Ang mali ay nagiging tama. Ang tawag dito ng isang psychologist, no, ay, ang pangalan niya ay si Ivan Pavlov. He's a Russian psychologist. No? Ang tawag niya dito ay classical conditioning. No? Pag ang tao ay sinasabi na ang isang bagay na ito ay okay lang, araw-araw, at nakikita niya sa media, ito yung ginagawa ng lahat, para sa kanya, parang okay na lang ito, gawin. No? Kaya yung mga tao ngayon, no, I am in charge of my body. No? Pero alam natin na sa Biblia, hindi tayo ang may-ari ng katawan natin. Amen po ba? Pero lagi nating ini-insist, my body, my choice. No? Kung ano yung gusto ko. Kung sinong gusto kong mahalin, kung sinong gusto kong ibigin, ano? Kung gusto kong magpalaglag, kung gusto kong mag-asawa ulit, walang pakialam ang lahat, lalo na ang Diyos. Wow! No? Naging ganito na ang ating society. No? Tindihan natin kung ano ibig sabihin ng classical conditioning. Ito po yung illustration niya according to Ivan Pavlov. No? Ang isang unconditioned stimulus, no, pag binigay natin sa aso, katulad ng pagkain, maglalaway po siya. No? Pero darating ang panahon through conditioning na kahit hindi niya makita ang pagkain, lalaway siya sa pamamagitan ng conditioning. So ang gagawin ay maglalagay ng neutral stimulus na bell. Tapos saka papakainin.
So sa utak ng aso, no, pag nakarinig siya ng bell, kasunod noon ay pagkain. Kaya naglalaway siya. To the point na sometimes hindi pa siya nabibigyan ng pagkain at narinig niya lang yung bell, maglalaway na siya. So kahit wala yung katotohanan, na maniniwala na siya kaagad. Kasi alam niya na kasunod nito ay pagkain. Amen. That's conditioning. So parang ganun ang ginagawa sa ating ni Satan. Kinukondisyon tayo sa mga bagay, no, ng sistema ng mundong ito, no, kasi siya ang naghahari sa mundong ito. He is considered as the prince of this world. No? At kaya ang nagagawa niya ang mga dapat or kailangan niyang gawin dahil sabi ko nga, his time is at hand. His time is short. No, kaya naghahanap siya ng damay. Gusto niyan makasama tayo sa kanya doon sa kapahamakan at sa damnation na sinasabi. Pero siyempre, hindi papayag ang Diyos. Amen! Kaya naglagay siya ng kanyang salita. No, sabi nga kanina ni Pastor Derek, sabi niya, God is our ever-present help in times of trouble. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At here one example lang, no, sa tinatawag natin na conditioning. No, pag-inom ng alak. Kinukondisyon tayo, lalo na mga kalalakihan, na okay lang uminom ng alak. No, ginagamit pa nila ang mga sikat na mga sikat na mga artista. Sabi ni Coco Martin, tama ka dyan. No? So okay lang na uminom ka ng alak. No? Sabi naman ni Ann Curtis, masarap makisalo. No? So ibig sabihin, kung ikaw uminom ng alak, in-equate ito sa you belong. No? Kaya ngayon, pag ikaw ay hindi uminom ng alak at iniyaya ka ng barkada mo, ano ka? No? KJ ka. No? No? Killjoy ka, KJ ka. Tama po ba? No? Wow, worst. Babae ang model. Ang ibig sabihin, parang sinasabi lang dyan, ha? Pwede. Pwede uminom ang babae. Wow. Grabe yung inano sa atin ng mundo. No? Binubombard dyan. Lagi-lagi sa television, binubombard dyan sa print ad, para it will appear like ginagawa naman ito ng lahat. Kaya pwede. Amen. Pero hindi pwede na ginagawa ng lahat, tama na. Tama po ba? Tama ba ako? No? Ganun ba ang pamantay na natin ang tama? Pag ginagawa ng lahat, tama na? Hindi dapat. Dapat ang pamantay natin ng tama ay ang salita ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi ba dyan sa isang advertisement, ay inumin ng tunay na lalaki. Wow! Hallelujah! Kaya pala, ang mga babae pag uminom, parang lalaki na rin. Kasi inumin ng tunay na lalaki. Wow! At alam niyo ba, worst, no? In-include pa nila si Saint Michael Archangel. Saan? Saan? Sa bilog. Andiyan sa bilog, marka, di ba? May marka daw ng no? Pero sabi diyan, nilagay lang diyan, no? Sabi sa ano na yan, sa feature na yan, na alam ko, San Miguel din ang nagpalagay siguro diyan, no? Na nilagay nila diyan as a sign, naniniwala sila na the good will always triumph over evil. Pero bakit yung laman ng bote ay diba? Bakit ang laman ng bote ay nakakasira ng templo mismo na pinapanahanan ng Diyos? Amen? Misleading. And the result, syempre, ito ay 2019, I think, na survey. Did you know that up to 60% of Filipino youth are now engaged with alcoholic drinking? Wow. And worse, sa base sa na yon, sa survey na yon, tumataas
ang mga kababaihan na umiinom. Wow! At ang nakalagay doon, grade 8, no, ang pinakamaaga. At siguro ngayon, dahil 2024 na, 5 years ago kasi yung yung survey, 2024 baka elementary pa lang. Pakibantay na salamat na lang at mayroong mga Kristiyanong pamilya. Hello, salamat na lang na kumikilos ang Diyos sa pamilya ng bawat Pilipinong Kristiyano. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. See, yes, may bait at may hook. No? Kanina nakita natin doon sa rat, no, ang hook niya ay cheese, di ba? Kasi yun yung hilig eh. Alam mo, ibibait tayo ng kalaban doon sa hilig din natin. Sa lagi nating kahinaan, kumbaga. Cheese yung kahinaan ng rat. Kaya yun ang nilagay na pain. Ganun po ang pagkilos ng kalaban. No? Yung isa naman ay pogo. Tama po ba? Nakarinig ba kayo ng pogo na word? Pogo? Alam niyo ba yung word? Sino nakarinig ng word na pogo? Asan mo narinig na? Sa TV? Oh. Ayan, si Alice Goo. Grabe, no? Hindi, yung pogo na yun ay yung ibon. No? Hindi yung pogo na, no? Hindi yung pogo na, yan, sugalan daw, sabi ni nanay. Pero tinutukoy na pogo doon, yung mga birds, no? Yung bait naman sa kanila ay mga butil, no? 'Di ba? Sa naman sa fish ay mga worms o kaya ay maliliit na isda. At sa naman sa monkey, no, ay saging. Tama po ba saging? O bakit marami nag-oo? No? Ba't alam niyo na ang monkey ay saging yung binibait? Palakain kayo ng saging. So naniniwala kayo? Nasa tayo? Sa unggoy tayo galing? No, siyempre, trap na naman yun. Kasi ang totoo, malinaw na malinaw ang Biblia na tayong lahat ay galing sa ating maninika, ang Diyos na buhay na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. So today, I will give you 3 traps. No? Sample ng mga traps. Alam ko, napakarami pa nitong mga traps. But I will just have to limit it to 3. Kung hindi, ay baka 3 araw tayo dito. Okay, unang trap ay the Esau syndrome trap. No? Kilala niyo ba si Esau or si Iso? Ayan. Si Iso ay ay anak ni Isaac, no? Kapatid ni Jacob. No? Siya po, ito po yung istorya niya. No? Basahin na lang natin. Esau, the firstborn, came from hunting and said to his brother Jacob, who was cooking pottage. O parang sinabawan. No, quick, let me have some of the red stew. I am famished. Gutom na gutom po ako, sabi niya. By the way, si Esau ay panganay na anak. At pag panganay ka na anak, mayroon kang birthright, manami mong mga privileges bilang isang panganay na anak. Tapos sabi diyan, Jacob replied first. Napakatuso talaga nito ni ni Jacob. Sabi niya, first sell me your birthright. Esau said, look, I am about to die. What good is the birthright to me? So he swore an oath selling his birthright to Jacob for a bowl of stew. The Bible summarized this heated exchange with one cold statement. So Esau despised his birthright. Alam nyo, very remarkable. Ibig sabihin na kitang-kita yung istorya na ito sa Biblia, ang pagbenta ni Esau ng kanyang birthright kay Jacob. Alam nyo, mga kapatid, tayo, bilang mga Kristiyano, sometimes we are doing that. Binibenta natin ang ating relasyon sa ating Panginoon sa mga panandaliang aliw, panandaliang satisfaction. Kahit alam natin that the real satisfaction comes only from the Lord. Pero, short-sighted lang kasi tayo eh. Amen po ba? Na,
ano naman yung promise, Lord? Matagal pa yun eh. Matagal pa ako mamatay. Maglumoy muna ako sa kasalanan. Pambira. Di ba? So, dito, nakita natin kung gaano katuso itong si Jacob. No? At nakita rin natin na kung sino si Jacob sa istorya ng ating pananampalataya. It just goes to show no, na kahit gaano ka pa makasalanan, no? Grabe dyan si Jacob nang hindi pa siya si Israel. Sobra-sobra siyang mapanlinlang. No? Kaya ang Jacob ang ibig sabihin ay mapanlinlang. No? Pero kahit gaano ka makasalanan, God could still use you. Amen? Kung tayo po ilalapit sa Kanya at allow Him to change our lives. Amen? Sige, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, ano matutunan natin dito sa Esau syndrome? Okay, dalawa lang ang matutunan natin dito. There is no shortcuts to God's best. Wala pong shortcut. Dapat hindi tayo nagmamadali. Ayon nga sa preaching ni Pastora Jana, no? Ang buhay ay ay walang may nakakaalam. Pero sabihin ko nito, ang buhay ay tapos ito ay kanta ng Bini. Ano pong sagot? Ang buhay ay kita mo yan, alam? Nung sinabi ko kay Bini, alam nyo? Pero nung sinabi kong preaching ng isang linggo, or parang 3 weeks ago ni Pastora Jana, walang nakakaalam. Di ba? Look at that. Look at that hook. Di ba? Kanina sabi ko, preaching ni Pastora Jana yan, ang buhay ay karera, walang may nakakaalam. Pero nang sinabi ko kanta na Bini, buhay ay karera, ang daming nakakaalam. Look at that, no? So, ang buhay nga hindi karera. Ang buhay hindi sprint. Sabi nga ng kanta, ang buhay dapat ay dahan-dahan lang. No? It's a process. No? Hindi shortcut ang buhay. Hindi ka pwedeng mag-ani na wala ka pang itinatanim. Tama po ba? Na hindi ka pwede na, ka na kagad pagising mo, college student ka na. Gusto mo na mag-drive ka agad ng kotse. Hindi pwede yun. Di ba? No? Hindi katulad tayo ng isang bodybuilder na, dahil mahirap kasi mag-bodybuild, na mag-yulo. Sino ba si Yulo? Di ba ang niya dito, ang lalaki, no? Grabe. But it took some years para po siya ay maganon yung build niya. No? Pero alam niyo yung shortcut dyan, iinom ka lang ng steroids. No, ayan, mga ilang linggo lang, ikaw po ay lalaki. Pero delikado yon at pwede mong ikamatay. Amen po ba? So walang shortcut sa buhay, pero tayo ay mahilig tayo mag-shortcut. No? Kaya minsan, kahit alam mo may nakalaan sa iyo ang Panginoon na mapangasawa, sino dito yung mga single? O dahil nainip ka pang mag-antay, ayan, napunta ka sa lagi kayong nag-aaway. Di ba? Ganun po. Kasi, alam nyo, the God we serve is a God na binibigay ang the best para sa mga taong who are willing to wait for His best. Amen. Tama po ba ako? Na kaya dapat marunong tayo mag-antay. No? Huwag nating ilagay sa ating mga kamay, minsan mayroong mga taong na agrabyado, na minsan nilalagay sa kanilang kamay yung ustisya. No? Or minsan, mayroong isang bagay na kailangan i-wait muna, pero dahil nainip tayo, gumawa tayo ng mga drastic move na tayo na rin ang napapahamak. Kaya dapat willing to wait po tayo. Willing to wait ba tayo sa Panginoon? Amen. Ito yung sabi ng Exodus 13:17. No? When Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. No? May daan patungo sa Philistine na ilang weeks lang pwede na sila dating sa lupang pangako. Pero hindi sila pinadaan doon ng Panginoon. For God said, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. For the Israelites, it took them how many years? No, grabe yung generation from generation. Napakatagal.
Pero pinulfill ni Lord ang kanyang pangako sa kanyang mga anak. Ganon din sa atin. Gaano man kapatid katagal ang hinihingi mo sa Panginoon, God will fulfill it. Tiyak yun. Sabihin mo sa katabi mo, tiyak yun. Tiyak yun na kanyang ipaparanas sa iyo ang pangako niya na binitawan para sa iyo. Our God is a God of covenant. No? Saan ba nangyayari yung covenant? Saan nangyayari yung covenant? Sa mga prayer time ninyo. So kung wala kayong prayer time, hindi wala kayong covenant. Amen. Dapat may covenant kayo kay God. Kinakausap niyo sa Lord, bigyan mo ako ng ganito, or gusto ko may ganito, according to your will, ay pag binigay mo ito sa akin, ito rin yung gagawin ko. At times, ang Panginoon ay naibigay na ang pinapangako niya sa atin. Many times, actually, naging faithful. At God will always be faithful. Pero sometimes, yung part ng covenant natin ay hindi natin tinutupad. Kaya tayo po, minsan, ay nagkakaroon ng mga consequence sa ating mga buhay. Hindi pwede makapag-covenant ka sa King of Kings and Lord of Lords. Sabi mo dati, mapangasawa mo lang siya. No? Siya. Yan. Siya. Siya lang, itago natin siya sa pangalang siya. Ganyan, no? Mapangasawa mo lang siya, lahat ibibigay mo kay Lord, magsisilbi ka kay Lord. Saan ka na ngayon? Amen. Dapat yan po ay iyong susundin. Okay, next. Don't sell your birthright. No, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong privileges, meron tayong position, meron tayong power. Although, wala pang nakakita, wala pang nakaranas kung gaano kadakila, kung gaano ka mangha-mangha ang mararatnan natin doon sa kabilang buhay. Ang pagka-describe ng Revelation ay glimpse lang. Pero because of our faith, naniniwala tayo that this life will be a life of eternity together with the Lord reigning. No, reigning in all His creation. Kasama tayo ng Panginoon na maghahari, magpasawalang hanggan. Yun ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag natin ipagpalit ang mga eternal things with temporal things. Yan po ang sinasabi ng tekstong ito in Colossians 3:2. Sabi diyan, set your mind and keep focus habitually on the things above, the heavenly things, not on things that are on earth, which have only temporal value. Hindi ko alam kapatid sa inyo kung ano po yung mga bagay ngayon na talagang binibigyan nyo ng focus, binibigyan nyo ng time. Kasi sabi ng Biblia, kung saan daw ang iyong puso, nandun din yun ang iyong panahon. No? Nandun din yung iyong panahon. No? So, titingnan natin sa mga schedule natin kung how much ba ng ating time ang ginugugol natin sa Diyos. At tayo lang po ang nakakaalam niyan at nakababatid nito. Next is pa-victim trap. No? Ano kaya yung pa-victim trap? Yung pa-victim trap, ito po yung tinatawag natin na unforgiveness trap or pwede ring offense trap. No? Ito po yung nararamdaman ng isang tao kung siya po ay na-offend ng isang tao din. Pwedeng sa loob ng church or pwede sa labas ng church. Alam nyo, pag tayo po ay na-offend, hindi naman natin kasalanan yon. Amen po ba? Amen po ba? Hindi natin kasalanan yon. Kasi na-offend tayo. Tao lang tayo na kumare, may hurting words na binigay sa atin o kaya minsan natamaan kasi yung pride natin, no? Pwede talagang masaktan tayo. Pero yung magalit tayo at magkaroon ng bitterness, no? At magkaroon ng sobrang hatred doon sa taong yon, it's not good, no? You have a choice. Di ba? Tama mo ba? Kung tayo po ay
manatili sa pagkagalit, o manatili sa hatred, sa anger, no? Dahil nasabihan tayo ng words ng ating isang kapatiran, no? Or may nasabi, o may na banggit siya patungkol sa iyo, no? Ang mangyayari diyan, maging double no? Parang double offense ang mangyayari sa iyo. Kasi nasaktan ka na nang ikaw po ay na-offend. Tapos nang hindi mo pinapalaya yung sarili mo sa bitterness, sa hatred, no? Nagkaroon ka pa rin ng panibagong trap, ng panibagong foothold ang kalaban sa iyo. So anong gagawin natin? No? Kailangan ayusin natin ang mga relasyon ng bawat isa sa atin. No? Hindi pwede na tayo'y mawala sa mundong ito na may kagalit, na mayroong isang tao na hindi kayang mahalin dahil lang sa offense na nangyari sa atin. No? For all you know, no? And this is mostly the case, siya po ay ginamit lang ng kalaban. Baka hindi niya nga alam kung nagawa niya yun. O baka hindi niya nasadya, palamang kung siya po ay Kristiyano, baka hindi talaga niya nasadya. Or maybe, you were hurt by the truth. Amen? Because truth hurts. No? And most of the time, no, pag ang pride natin ang natamaan, no, tayo po ay nasasaktan. Amen po ba? Kasi hindi sasabihin ang isang bagay na walang katotohanan. Laging may semblance yan. Kahit konti ng katotohanan. Amen po ba? So, siguro alam nyo ang akin pong sinasabi. I don't have to go to details. Alam ko, napakaraming mga bagay tayo, not only from our loved ones, lalo na sa mga taong na hindi natin i-expect na siyan pa po ang magsabi sa atin, magbigay ng masakit na offense sa atin. Pero the most thing that we can do is palayain ang ating sarili sa trap na ito. Amen! Alam niyo po ba, yung kasalanan ng anger, ng hatred, manganganak yan. Manganganak yan. Manganganak yan ng hatred, manganganak yan ng pagsisinungaling, manganganak yan ng chismis, manganganak yung paninira sa iyong kapwa, no? Sisirain mo yung kapwa na yan. Kasi galit ka sa kanya. Tama po ba? Na kahit ano pa yung gagawin niya, hindi na mabuti sa'yo. Kasi inalagaan mo ang offense na nagawa niya sa'yo. Amen? No, wala kang kasalanan kung na-offense ka, pero may choice ka na palayain ang sarili mo. Amen po ba? Amen. So we should not fall in this trap of the enemy. At kung nandun man tayo, let us allow God to deliver us from this trap. Ang sabi ng Hebrews, ito dapat ang gagawin natin. Work at living in peace with everyone and work at living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. At kung may kaaway ka, sigurado yun. No. Look after each other so that none of you fails to receive the grace of God. Ito yung, dito kinumpara ng salita ng Diyos, ang offense trap na sinasabi ko. Watch out that no poisonous root of bitterness grow up to trouble you, corrupting many. Alam nyo, hindi lang ikaw, kapatid, kung ikaw ay naranasan mo ito ngayon, hindi lang ikaw ang maapektuhan ito, kundi ang mga tao sa paligid mo. Kung nega ka ngayon, o kaya'y lagi kang punong-puno ng bitterness, yung mga tao sa paligid mo ay maaapektuhan din. Kaya palayain na natin sarili natin. Make sure that no one is immoral or godless like Esau, who traded his birthright as the firstborn son for a single meal. You know that afterward, when he wanted his father's blessing, he was rejected. It was too late for repentance, even though he begged with bitter tears. Ito yung sinasabi ko, na you can be forgiven
of any wrongdoings na pwede natin nagawa. Pero the consequence of this, you will reap. Talagang may consequence ang kasalanan na hindi nawawala yan. Aanihin natin ang bawat ating itinanim. I am not talking here about salvation. I am talking here about the consequence. Siya, kahit na nagsisi na siya hindi pa rin binalik sa kanya ang kanyang birthright. Amen po ba? Kasi yan ang consequence ng kanyang desisyon na mali. Amen po ba? Amen? Amen. So punta tayo sa Revelation. Ito yung para sa mga tao na at times feeling natin ay wala tayong ganyan. Hindi natin maamin. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa isang church sa Revelation, no, in Revelations 3, sabi niya, ginawa niya itong first person. Sabi niya, sinasabi niyo, I am rich, I have everything I want, I don't need anything. And you don't realize that you are rich. No, ikaw pala ay makasalanan at miserable pala and poor and blind and naked. No? Di ba? No, minsan, ang Diyos pa ang nakakaalam. No? Kasi hindi mo maamin So, anong advice ng Panginoon? So, I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire, that you will be rich. Also buy white garments from me, so you will not be shamed by your nakedness, and ointment for your eyes, so you will be able to see. So ano po ibig sabihin dito ng buy gold from me? Actually, yung buong verse 18, it talks about your pride. So sabi ng Panginoon, kaya lumapit ka sa akin. Surrender ka sa akin. Buy gold from me. Ang gold sa Biblia, it talks about knowledge, wisdom, and faith, which is greater than gold and silver. And then sabi niya pa dyan, also buy white garments. No, pag sinabi natin garments sa Biblia, it refers to the attributes of God. Yung mga ugali ng Panginoon, dapat mapasa atin din yun. Ano ba yung mga ugali ng Panginoon? Loving, forgiving, kind. Ganun po yung mga ugali ng Panginoon. Dapat, let us clothe ourselves with this. And of course, yung ointment, ito kailangan natin talaga to. Sabihin natin sa katabi, kailangan natin to. Kailangan natin to. Kasi kailangan natin makonsecrate ang sarili natin. In this world na punong-puno ng kasalanan, punong-puno ng mga temptation, punong-puno ng mga snares, punong-puno ng mga traps, kailangan natin i-consecrate ang sarili natin every day. Every day. I say every day. Kasi kung tayo po ay wala tayong consciousness na kasama natin ang Panginoon every day, you will be easily trapped. No? Lalo na kung ang mga kasama natin ay sobrang worldly, we will be talking the same language already. No? Kung ano yung mga ginagawa nila, yun na rin ang gagawin mo. Kasi hindi mo sineperate ang sarili mo. Hindi mo kinonsecrate ang sarili mo sa Panginoon. Amen? Kailangan natin ang mga ito. And lastly, materialism trap. No? Don't get me wrong. Ito ay kailangan natin, material things. Hindi tayo dito yung parang church na hindi mo na kailangang magtrabaho, hindi mo na kailangang magkita ng pera. Hindi tayo ganon. Ang sinasabi ditong materialism is greediness. Greediness. Yung meron ka na, gusto mo pa ng mas marami pa. And more and more. Yung para na sa iba, ay kinukuha mo pa. Ganon yung greediness. But if we use our material things, for the glory of God and for the service of God, then that's not materialism. Amen? Kasi ginamit mo ang iyong blessing to bless others and to bless God. Yun lang po ang gusto kong sabihin dito. Kasi, yes, sometimes may mga Bible verse tayo na nababasa about abundance, about material things, at sometimes may mga simple na mga words na we tend to complicate, pero meron namang mga
complicated, malalim na words, tapos niliteral naman natin. I have here one verse, at ito po ay narinig ko kay Pastor Peter Tanchi. No? Kaya gusto ko i-share sa inyo. No? One day, no, last week, ay napanood ko siya, tapos actually nagluluto ako, pinaano ko pa sa aking anak na picturean yung slide na ito. No, meron kasing sinasabing Biblia sa John 10:10 na sometimes people tend to misinterpret. No? Sabi dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that you may have life and have it abundantly. Okay, the controversial word is abundantly. No? Kasi pag sinabi natin abundantly, kala natin ay lahat ng ito ay puro material things lang. Pero yung sa ibang salin, ang sinasabi doon ay satisfying. No? So hindi naman lahat ng nagsasatisfy sa atin ay puro material lang. Tama po ba? Okay, yung full naman ganun din, and of course, we can overflow in spiritual gift, not only material things. Tapos kinlaro niya ito na ang abundant comes from the Greek word na perisos. Perisos. Okay, pwede ba natin sabihin perisos? Na ang ibig sabihin ay all around, equidistance, or balance. Balance dapat yung buhay natin. No? Our God is a God who is holistic. No? Hindi pwede na pray ka lang ng prayer habang hindi ka nakakain. Hindi pwede yun kasi buhay ka pa, may flesh ka pa. Amen po ba? Kailangan pa magtrabaho. No? Christ-centered. All areas of our life is under His control. Emotionally, spiritually, lahat ng areas ng buhay natin dapat nandun si God. Hindi pwede na in a pie of your life, isang slice lang si Lord. Wawa naman. Hindi apektado ni Lord ang lahat ng iyong pizza pie. Dapat, ang function ni Lord ay nandun siya sa lahat ng slice. Hello? Nandun siya sa lahat ng slice ng pie ng iyong buhay. Yun ang abundant life. Amen? Yun ang abundant life. It's not only material. No, hindi lang siya material thing. So ano yung gagawin natin? Ito yung advice ni Paul kay Timothy at para din ito sa bawat isa sa ating lahat. Sa verse 6 ng chapter 6 ng 1 Timothy, sabi diyan, yet true godliness with contentment is itself great wealth. Yan daw yung tunay na kayamanan. Yung godliness with contentment. Ano ba ibig sabihin ng contentment? Sa Philippians 4, alam niyo yung Philippians 4:13, di ba? Sabi doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Pero yung precursor nun, yung mga verses bago yan, lalo na yung verse 12, ang sinasabi doon ay patungkol sa contentment. No? Kaya ibig sabihin, parang sinasabi ni Pablo na lahat magagawa ko kasi kontento na ako sa buhay ko. Parang yung sinasabi ni Pablo. Ang sabi niya sa verse 12 ng chapter 4 ng Philippians ay ganito. Sabi niya doon, I am already content with my life. I know how to have nothing. I know how to have many. No? I know how to have an overflow. Alam ko mabuhay na wala akong kinakain. Alam ko rin mabuhay na marami akong kinakain. I know to have none, and I know how to have plenty. Kaya I can do all things through Christ who strengthens me. Amen? Hallelujah. Yun po ang sinasabi dyan. Dapat may contentment tayo sa Panginoon. Sabi nga, ang Panginoon naman mag-add up ng lahat ng ito sa ating mga buhay. We don't need na trabaho ng 24 oras para po tayo ay ma-bless ng ating Panginoon. Yes, we needed to be hardworking kasi sabi naman ng Panginoon, yung tamad, wag pakainin. O sabi sa verse 7, after all, we brought nothing with us when we come into the world. Sino dito yung nakakita ng pinapanganak na bata? Meron na ba? Ayun, nakita mo talaga na kinukuha. May kasama bang shoulder bag?
May kasama bang Armani? Or may kasama bang ano? Wala, di ba? Wala siyang kasama. Hubad siya, wala. Wala. Nada. Wala tayong propiedad o anumang pag-aari when we come here to this world. At pag-alis natin, wala rin. No? So anong saysay ng lahat ng ito? No? Don't get me wrong, no? We could be rich, we could be comfortable today, and that's good. No? Mayroon tayong kotse, mayroon tayong bahay, hindi kasalanan yon. Pero kung wala ang Diyos dyan, sa malaking bahay mo, o walang ang Diyos dyan, sa napakarami mong ari-arian, nakakalungkot naman. No? Amen po ba? Amen. Kasi importante, kahit wala ka nun, kung may Diyos ka, you will have everything. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi dyan, if we have enough food and clothing, let us be content. So that is the secret to an abundant life. Contentment. Pag kontento ka, si God na ang magbibigay lahat ng mga ito. Sabi nga, yung kung sino yung gusto ng isang bagay, pero wala sa akin, he will lose it. Pero kung sino naman ang mag-give up ng isang bagay dahil sa akin, ibibigay ko ito ng sobra-sobra pa sa kanyang pangangailangan. Amen? No? Nakuha niyo pa yung lahat ng bagay, no? Pero our God is indeed good. So, let us not be trapped, no, in the materialism trap. No? Kasi sabi diyan, no, while money is not bad, no, yung pag-Diyos ng money, no, ito yung nagbibigay ng kasalanan sa isang tao. No, nagpapakilos na, parang wala namang kamay yung pera, pero parang may kamay. Parang may paa siya. No? Naalala ko nung kami po ay bago-bago pa lang nag-Divisoria, kasi may konti kaming tindahan. Sa Divisoria kami namamalengke. So pag pasok namin sa mga tindahan, ang dami naming pinamimili, wala pong pumapansin sa amin. Gabi. Yun pala, nagbibigay ng tip. No? Kailangan mag-tip ka dun sa naglilista ng mga paninda mo para mauna ka. So, nung nalaman ko yun, na gano'n, ay sabi ko kay Mrs., magkano ba yung tinitip nila? 50 pesos, gano'n daw. Sabi mo gawin mo 100. No, alam nyo kung ano yung nangyari? No, the following day, kilala na kami lahat ng mga tindera. Pagpasok, hindi pa ako nakapasok sa pinto. Sir, nandito ka. Saan si ma'am? Halika dito kayo, mauna kayo sa akin. That's how money talks. And that's how money is influenced. No? That's how money influences people. Kahit dun sa Senado, di ba? Kitang-kita natin kung paano gumagalaw ang pera. Kung gusto niya, nasa PNP Custodial Center siya, pwede. Pwede pala yun, kahit 3 judge na nagsabi, na dun ka dapat sa mga presuhan ng mga korte. No? Kahit sa Senado, hindi. Nandun siya sa PNP. Di ba? Dahil sa pera. Pero, alam ko na malapit na ang panahon ng justice ng Panginoon. Amen? Palakpakan po naman natin ang Diyos. In all of this, no, baka magtanong kayo, where is God? No? Where is God? Paano ako makakalabas dito? Ito yung pangako ng Panginoon sa atin. In Psalms 91:3, for He will rescue you from every trap. Not one trap, not 2 trap. Lahat ng trap mo, i-rescue ka ng Panginoon. Amen? Every trap. No, pag-ialay natin ito sa Panginoon, tiyak ang pagliligtas ng Diyos. Kaya chance na natin ito, mga kapatid, na dahil kakilala natin ang Diyos, ialay natin lahat ng trap sa Kanya para tayo po ay ma-deliver, ma-rescue sa trap na yon. Amen? Hallelujah. Ito pa isa. Sabi sa Psalms, our soul has escaped as bird out of the snare of the trapper. The snare is broken and we have escaped. Basahin natin dito yung all help. Sabi nga natin, all help. Lahat pala ng kailangan nating tulong. Saan matatagpuan? Kanino? In the name of the Lord who made heaven
and earth. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pwede tayong lahat tumayo. Hallelujah. Of course, lagi sinasabi ng Panginoon, no, na may mga inilatag na rin siya na mga kaparaanan para makaiwas tayo. Isa doon ang sinasabi niya sa Ephesians, no? Ephesians 6:10, I think, no? Nakalagay doon na dapat we shall wear the full armor of God, no? So that we can stand the scheme or the trap of the devil. Amen? So, as we sing this song, I want you to raise your hand. If you have heard the voice of the Lord today, can we raise our hands to the Lord? Hallelujah. Hallelujah. Lord, nakataas ang kamay ng iyong mga anak, Panginoon. Tanda na naunawaan nila, Panginoon, na aming mga patibong ang ginagawa ng kaaway. But Lord, naniniwala din kami that greater is He in us than in this world. At naniniwala din kami na wala pang weapon na ginawa that will prosper, Panginoon, sa iyong mga anak, O God. Maraming salamat sa proteksyon, Panginoon, at patuloy, O God, na pagkilos mo sa aming mga buhay kahit minsan hindi namin ito napapansin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, sa tanghaling ito, hindi namin sasayangin ang panahon na ito upang hindi isuko sa iyo ang lahat, Panginoon. Hindi namin sasayangin, Panginoon, ang pagkakataon na ito upang purihin ka, O Diyos. Dahil worship, we believe, invoke your presence, God. Hallelujah. It touches your heart, Panginoon. Our worship honors you, God. Hallelujah. Kaya aawit kami despite sa mga traps, Panginoon, na kinasusungan namin ngayon, Panginoon. Patuloy kaming susuko sa iyo, Panginoon, dahil alam namin that all help comes only from you, God. Church, as we sing this song, I want you to surrender yourself to the Lord. You can come to the altar if you are touched by the Lord and honor Him in this sanctuary, in this temple. We will pray for you together. We will invoke the Holy Spirit, the presence of this powerful God, para we will be victorious in everything that we are in and right now. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.